House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability has sought assistance from the Philippine Statistics Authority to verify the civil registry records of 1,992 individuals tied to the alleged misuse of 500 million pesos in confidential funds. Almost two-thirds of OVP confidential fund payees have no birth records. Ghost payees, guys! Ghost payees! Ang hilig nyo sa ghost. Si Sara Duterte, hilig sa ghost. Ghost employee, ghost students, ghost beneficiaries ng pagbabago. Tapos ngayon, ghost payees ng confidential fund. Ang tindi. Oo, reynang-reyna ka talaga. Hindi ka lang president ng impyerno, VP Sara Duterte. You are the queen of hell. Last week, well, almost a week ago, nag-request po ang ating Kongreso, ang ating pong House of Representatives, specifically on ang Committee on Good Government. Sila ay nag-request sa PSA para i-verify ang 1,992 na binigyan ng confidential funds ni Sara Duterte. So mga kotsero, syempre, as usual, pag-aaralan ng PSA, sabi, the House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability has sought assistance from the Philippine Statistics Authority to verify the civil registry records of 1,992 individuals tied to the alleged misuse of 500 million pesos in confidential funds by the OVP. Hindi, no? 500 million. Ang PCSO nga ngayon, ang pinakamalaki magkano? Magkano sa PCSO ngayon? Hindi na umaabot sa 500 million, minsan 36 million, 100 million, pinakamalaki, di ba? Ganun na ngayon kasi syempre, marami na nanalo, di ba? Dahil marami na nanalo, babalik sa default yung presyo. Pero si Sara Duterte, ang tindi. 1,992 individuals ang pinambigyan ng 500 million. Tindi, di ba? Sino-sino kaya yung mga yan? Sino-sino kaya yung mga yan? Oo, grabe naman. Pinaghati-hatian yung 500 million na confidential funds. Grabe naman. Ngayon, dahil nga merong 1,992 names na, ay by the way, may bagong pangalan na lumabas. Grabe. Feeling ko si Harry Roque ang gumawa. Grabe. Ito yung pangalan, guys. Milky Sequoia. Milky si Kuya. Milky daw, guys. Taga Sambales. Grabe naman kayo. Pero alam nyo yung pirma niya, yung pirma dito, yung parang, yung mga pirma nung nakaraan yung pare-pareho. Isa lang ng ng tipa Milky si Kuya. Oh, anyway, siya yung bago ngayon. So siguro pinsan niya ni Kokoy Villamin. Siguro mga pinsan-pinsan, gaya, mga ganon. Pinsan-pinsan ni Kokoy Villamin, tsaka ni Mary Grace Piatos. Naghihintay ako bagong pangalan, Old MacDonald. Si Old MacDonald na may asong si Bingo. B-I-N-G-O. Nakita lang naman natin kanina. Okay. So, 1,992 yung pina-check. Ano nangyari? Out of 1,992, bumalik na ang resulta. Ipina-check sa PSA. Ano ang sabi ng PSA? Are, almost two-thirds of OVP confidential fund payees have no birth records. Agoy! Ghost payees, guys. Ghost payees. Ang hilig nyo sa ghost. Si Sara Duterte, hilig sa ghost. Ghost employee, ghost students, ghost beneficiaries ng pagbabago. Tapos ngayon, ghost payees ng confidential fund. Ang tindi. Oo, reynang-reyna ka talaga. Hindi ka lang president ng impyerno, VP Sara Duterte. You are the queen of hell. Ikaw ang reyna ng impyerno. Hindi lang yon mga kotsero. Yung yung cliche na sinasabi nila na politicians are just glorified scammers. Si Sara Duterte talaga yun. Ito ang sabi ng PSA tungkol dyan. Panoorin natin yung balita. Hindi ang hinala ng House Committee on Good Government and Public Accountability na fictitious o gawa-gawa lamang ang karamihan sa pangalang nakalagay bilang recipients o tumanggap ng 500 million pesos na confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte mula 2022 hanggang 2023. Ito ay matapos i-verify ng Philippine Statistics Authority o PSA na sa 1,992 recipients ng kontrobersyal na pondo, 1,322 ang walang birth record. Iba pa ito sa ilang daang ding recipients ng nasa 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng termino bilang kalihim ni VP Duterte noong 2023 kung saan natuklasang wala ring birth record ang isa sa mga tumanggap na nagngangalang Mary Grace Piatos. Nakadetalye ang resulta ng verification sa December 11 na sulat ng PSA para sa House panel. Bukod pa rito, mahigit kalahati rin sa mga sinasabing recipient ang walang record ng marriage o
pag-aasawa, gayon din ng death o kamatayan. Giit ni Grabe. House Panel Chairperson, Representative Joel Chua, kung hindi makita ang mga pangalang ito sa civil registry, malaki ang posibilidad na hindi nag-e-exist ang mga ito. Gayon din, maaaring gawa-gawa lamang ang mga resibo Right. upang i-justify ang Tama. disbursement ng confidential funds. Ang tanong nito, saan napunta ang pera? Hindi lang din anya ito isang clerical error at maaaring may maling paggamit umano ng pondo. Bago ito, ipinahayag ni VP Duterte na hindi ito sumasagot sa mga tanong kaugnay ng disbursement ng confidential funds dahil may kinalaman ito sa national security at intelligence Sus, palusot mo. operations. Binigyang diin din itong sa Commission on Audit nagpapaliwanag ang kanyang tanggapan kaugnay ng issue at walang otoridad ang House of Representatives na questionin ang paggamit niya ng confidential fund. Actually, meron. Sorry siya kasi yung tatay niya never umattend ng nung congressman yung tatay niya, hindi umattend ng mga hearing ng House of Representatives. So baka hindi niya alam. Pero meron ho talaga. Oversight powers po yun. That is implied in the power of the legislature to conduct inquiries in aid of legislation. Sa Tagalog, meron ho talagang kapangyarihan ang ating lehislatura sa pamamagitan ng kanilang oversight powers o pagbabantay. Kapangyarihang magbantay. Yun ho ang oversight. Sa kanyang kapangyarihang magbantay dahil sa kanilang kapangyarihan din na sumulat ng batas. It's implied. Kasama ho yun dun. Parang pagiging magulang. Kung ikaw ay magulang, ikaw yung ikaw yung nagsusustento sa pamilya mo, isa sa mga kapangyarihan mo, pangalawang kapangyarihan mo, bantayan sila. Ganon din ho yun. Para maintindihan nating lahat. Kasi nililito ho ng sobra ni Sara Duterte. Nililito ho ng sobra ng mga DDE-back yung kwento. Simpleng-simple lang naman ho yan. Parang magulang ho ang ginagawa ng Kongreso. Kasama ho sa Kongreso ang kapangyarihan na magbigay ng budget or the powers of appropriation. Number 1. Kasama po sa powers of appropriation ay ang kapangyarihan na magkaroon ng hearing in aid of legislation. Kasama ho yun doon. Kasama din ho sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng hearing in aid of legislation ay ang oversight powers. Magbantay. Alamin kung saan napupunta ang pera kasi nga sila ang may kapangyarihan magbigay ng budget. Sila lang. Wala namang iba. Tapos ngayon, sorry, pero sinesensationalize nila yung issue ng PhilHealth. By the way, sumagot na si Presidente sa PhilHealth kanina lang. Yung kapatid niya, si Amy Marcos, nagdadrama na naman. Dinadami na naman ang sarili niya. Dinadami na naman ang issue niya sa kapatid niya. Bakit? Bakit ngayon hinahype yung issue ng PhilHealth? Para matabunan yung issue nitong confidential funds. Kasi meron hong dalawang impeachment complaint na nakafile laban kay Sara Duterte. May darating pang pangatlo this week bago mag-break ang Kongreso sa December 20. Maliw si Sara doon. Abogado naman to eh. Pero ayun nga mga kochero, ang problema kasi sa mga DDS na lawyers, yung mga nagtatanggol kay Sara Duterte, nililito din ho nila maski yung mga simpleng prinsipyo ng legal principles. Ako nga, hindi ako abogado eh. Buti na lang law school ako kasi kung hindi, mauuto din ako ng mga yan. Alam nyo, maski ho sa law school namin, maski ho sa mga klase namin, pag pinag-uusapan yung current events, kontra din po sila sa nangyayari sa ginagawa ni Sara. To yan. Lahong joke yan. Although yung iba sinasabi, politika lang yan, pero at the same time, sinasabi nila, dapat kasi humarap na lang si Sara. Simple lang naman eh. Isang beses, yung isang prof ko sa law school sabi, hindi, pinupolitika lang si Sara ng Quadcom, ganyan-ganyan. Pero naman kasi, ang simple-simple naman kasi nang gagawin niya. Haharap lang naman siya sa hearing, ano bang masama dun? Kung wala siyang ginagawang masama, di sumagot siya. Syempre, mga kotsero, babalik na naman tayo sa kwentuhan ng codename yan. Ano ba kayo? Huwag kayong angat, huwag kayong tanga. Codename lang yan, etc. To which, mga kotsero, yung mga DDEBs, kinote nila si Ping Lacson. Ito yung quote. Nagsalita na nga si Ping Lacson eh. Kinalat nila to sa Twitter hanggang Facebook. Ang sabi, the disbursement of confidential funds uses codes and aliases dahil sa confidentiality. Ito yung ikinalat na fake code card ng pagkagastusan. But the same requires an intelligence project where details of expenses were stipulated. Now you know the who and whys of Mary Grace Piatos and Kokoy Villamin. Don't show your ignorance by asking the true identities of these persons. Otherwise, hindi na yan confidential, sabi daw ni Ping Lacson. Pero sinagot na ni Ping Lacson yan. Paalala, mag-ingat sa pekeng balita. Fake kasi yan. Ito ho, mga kotsero, ay kinuha sa interview ng Net25. May interview ho kasi si Ping Lacson sa Net25. Ang ginawa ho ng mga siraulong DDE-back na to, kinat-cut nila, kinuha lang nila yung mga parte na papabor sa kanila. In-splice nila yung video. Tapos pati yung quote,
quote in-splice. Nag-cherry pick sila ng quotes. Nag-cherry pick sila. Tawag doon cherry picking. Yung pipili ka lang ng mga argumento na papabor sa'yo. Cherry picking ang tawag doon. Ito yung kanyang, mahaba pang basahin yan. Share ko na lang sa inyo. Kayo na bahala kung gusto nyo gawin. Those seeking to use intelligence funds must not only submit an intelligence project containing in a sealed envelope the details of the expenses to be incurred, while they may use codes or aliases to protect their informers, there should be a paper trail ensuring the identities of the informers can be verified. In short, there's no difference between regular intelligence funds as far as being subject to audit is concerned. The difference lies merely in a matter of procedure. Ano ho yung sinasabi? Simple lang ho. Ang tunay na identity nitong mga Kokoy Villamin, nitong Mary Grace Piatos, nitong Milky Sequoia, ang totoong pagkatao ho niyan ay dapat recorded sa OBP. Bakit? Kasi si COA dapat yun na ipapakita niya to verify the identity. So, may mali pong ginawa si COA. May mali rin pong ginawa si OVP. Ang difference lang naman daw mga kotsero is sealed envelope to protect the confidentiality of the document. Anong sinasabi dito ni Ping Lacson? Dapat verifiable yung pagkatao. Parang sa loto. Ano ba sa palagay niyo yung sa loto? Hindi alam ng PCSO kung sino yung nanalo?